Marahil isa ka sa hindi maniniwala kung sasabihin naming sa mismong lokasyong ito sa isang sulok ng bayan ng Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan, matatagpuan ang kauna-unahang sementeryo sa nabanggit na lugar. Ang sementeryong ito ay binuksan pa sa panahon ng mga Kastila bago pa tuluyang maging piping saksi sa napipintong madilim na bahagi ng kasaysayan ng Bayambang. Kung paano makukumpirma ang claim na ito ay walang iba kundi dahil sa naiwang lumang entrada sa sementeryong tuluyang nabura sa mapa ng barangay Cadre Site. Hindi lamang ito mga ka-haunted history ang aming napag-alaman sapagkat marami ang naniniwala na dito umano inilibing ang nasawing sanggulpang anak ni General Emilio Aguinaldo nang sandaling tumakas siya at kanyang pamilya kabilang ang ilang mga sundalong Pilipino mula Villasis patungo ng Bayambang sa kasagsagan ng Filipino-American War. Gaano katotoo ang kaganapan sa pahinang ito ng kasaysayan na tila uunti lamang ang nakakaalam. Ako po si Red at ating balikan ang kasaysayang ito dito lamang sa Haunted History. Kung pagbabasehan ang kasaysayan, sinasabing hinango sa punong Kulibangbang ang pangalan ng bayan ng Bayambang na base sa tala ay likas at marami sa nasabing lugar noong unang panahon. Simula nang maging pueblo ng pamahalaang Espanyol noong 1614, ang naturang bayan ay naging pangunahing transit point ng mga sari-saring produkto sa lalawigan ng Pangasinan lalo nang maitayo at ganap na maging operational ang Ferrocarril de Manila-Dagupan noong November 24, 1892. Ang nasabing train station ay nakatayo pa rin sa kasalukuyan at higit sa pagiging sakayan ng mga pasahero sa kanyang kapanahunan. Nagsilbi rin umanong publishing house ng dyaryong La Independencia sa kasagsagan ng rebolusyon at matatandaang si General Antonio Luna ang naging founder at director nito, katuwang ang ilang personalidad na sina Rosa Sevilla, Cecilio Apostol at Jose Palma. Sa kasalukuyan, ang Bayambang ay isa ng first-class municipality na binubuo ng 77 barangay. Mas nakilala ang bayan nang magawaran ito ng Guinness World Records for the longest barbecue na may habang 8 kilometers at binuo ng 8,000 ihawan. Bukod sa naunang tala, nasungkit rin ng Bayambang ang Guinness World Records for the tallest bamboo sculpture na kinatatampukan ng estatwa ng kanilang patron na si Saint Vincent Ferrer na tinatayang may taas na 164 feet and 9 inches na matatagpuan sa isa ng maituturing na tourist destination and pilgrimage site sa naturang bayan, ang Saint Vincent Ferrer Prayer Park. Sa historical marker sa harapan ng munisipyo, nakaukit na noong November 12, 1899, itinatag ni General Emilio Aguinaldo sa bayan ng Bayambang ang sentro o kapital ng pamahalaang panghimagsikan at naitala bilang 5th capital of the First Philippine Republic. Dito umano niya tinipon ang isang sanggunian na nagdesisyon upang lansagin ang hukbong Pilipino dahilan upang mapilitan na gumamit ng pamamaraang gerilya sa pakikipaglaban sa mga puwersang Amerikano. Nilisan ni na Aguinaldo ang Bayambang noong November 13, 1899, isang araw matapos niyang itatag ito bilang kapital. Ngunit sa kabila ng nabanggit na detalye sa kasaysayan ay may isa pang kaganapang nasaksihan ng Bayambang na maaaring lingid sa kaalaman ng karamihan. Binalikan ng Team Haunted History ang kasaysayan ng barangay na kung tawagin ay Cadre Site na siyang pangunahing lokasyon ng pinakaunang sementeryo ng bayan na sinasabing itinayo pa sa panahon ng mga Kastila.
Ang pangalan ng barangay ay nabuo at hinango nang itatag rito ang Camp Gregg na isa sa mga US military reservations matapos ang Filipino-American War. Sa tala, October 13, 1903 nang ito ay maitatag. Nagsilbi itong training site ng US military bago ireserba bilang housing lots para sa mga kawani ng PNP sa kasalukuyan. Tanging cemetery entrance na lamang ang siyang nagiging palatandaan upang mapatunayan ang mga salaysay kaugnay rito. Sa aming pagkumpirma sa ilang opisyal ng barangay, ito ang naging dahilan upang pangalanang Heritage Road ang kalsadang tutumbok sa nabanggit na istruktura. Sa parehong panayam, isinaad na 1900s nang tuluyang ilipat sa kasalukuyang lokasyon ang kanilang ikalawang sementeryo. Subalit nang aming mamataan ang isang article na nakapost sa government website ng bayan, taong 1891 nang itayo ang unang sementeryo ng bayan at tinatayang 83 meters ang haba at 82 meters naman ang lawak. Ang pinakahuling Dominican parish priest na si Father Feliciano Martin ang nanguna sa konstruksyon ng stone fence nito noong 1897 na siyang nakompleto naman noong April 6, 1898 sa pangangasiwa ni Father Frangno Fernandez. Sa historical records, isinasaad na 1924 ang pinakahuling paglilibing na naganap sa luma at unang sementeryo. Tulad ng titulo at ang pinakatema ng episode na ito, alam nyo ba na may solidong kwentong nagpasalin-salin sa bayan ng Bayambang na kung saan itinuturo umano na dito sa lumang sementeryong ito inilibing si Flora Victoria, ang sanggol na anak na babae ni General Emilio Aguinaldo. Makaraang masawi ito habang patulak ang grupo ng mga ito galing ng Villasis patungo ng Bayambang at ito ay sa kasagsagan ng pagtugis sa kanila ng mga hukbong Amerikano. Sa talang nasa liksik ng Team Haunted History, hindi umano natukoy ang pinakadahilan sa pagpanaw ng sanggol na Aguinaldo, subalit tiyak ayon sa mga records na ilang sandali matapos marating ng grupo ni na Aguinaldo ang Bayambang ay agad nitong ipinag-utos ang paglibing sa kanyang sinawing palad na anak. Flora Victoria ang ipinangalan sa sanggol sapagkat itinuturing siyang simbolo ng pamumukadkad ng tagumpay ng himagsikan na katulad ng isang bulaklak. Subalit nakakalungkot sapagkat kasabay ng kanyang pagyao, naudlot ang nakatakda sanang paglaya dahil sa muling pananakop ng mga dayuhan. Sa puntong ito, nais naming palawigin ang diskusyon patungkol sa kung saan nga ba inihimlay ang anak ni Aguinaldo. Ang salaysay kasing ito'y matagal nang kumalat at umugong sa lugar at itinuturo na kung tunay nga bang merong sementeryo dati sa gilid ng lumang simbahan ng Bayambang o tunay ngang dito sa unang sementeryong matatagpuan sa Cadre Site ang naging huling hantungan ni Flora Victoria. Kung pagbabasihan ang isinulat na diary entry ng doktor na si Santiago Barcelona na kasama ng general ng panahong iyon, maging sa sulat kamay niyang death certificate ni Flora Victoria, isinasaad na sa sementeryo ng parokya sa Bayambang inihimlay ang sanggol. Sa katunayan, mismong si Aguinaldo kasama si Gregorio Aglipay ang naglibing sa anak. Matatandaang sa kasaysayan, si Gregorio Aglipay ay isang dating paring Katoliko na kalaunan ay nagtatag ng Philippine Independent Church noong 1902 at isa rin sa naging kabahagi at naging aktibo sa panahon ng Rebolusyon. Sa na-retrieve na death certificate mula sa archives, mababasa ang mga katagang N.Al. Cementerio de esta Parroquia El Cadaver de Victoria Flora. Nakasulat ng orihinal sa wikang Kastila na nangangahulugan sa Ingles na in the cemetery of this parish, the body of Victoria Flora.
habang hindi na gaanong mabasa ang ilan pang sulatin. Sa diary entry, isinulat ni Barcelona ang mga sumusunod. Dito nga'y mababasa na sa gabi ng November 10, 1899 nang umalis ng Villasis ang buong pamilya patungo ng Bayambang. Pagdating sa tawiran bago ang Alcala, namatay ang anak ng Pangulo, si Flora Victoria Aguinaldo E. del Rosario, nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Bandang hating gabi o madaling araw, 13 nang makarating sila sa Bayambang. Ang asawa ng Pangulo na hindi pa rin alam ang pagkamatay ng kanyang anak ay humiling kay Barcelona na bumili ng ilan pang piraso ng gamot para sa kanya kung sakaling may madadaanan silang butika. Nang matapos ang kanilang paglalakbay, hinarap ni Barcelona ang general at dito'y ipinagbigay alam sa kanya ang masaklap na kinahantungan ng batang babae. Wala pa ring sabi-sabi sa kanyang asawa. Siya, kasama ni Aglipay, ay nagtungo upang ilibing ang bata sa simbahan ng Bayambang. Matatandaan na bukod sa pagiging personal physician ni Aguinaldo, si Barcelona ay isa sa mga appointed delegate sa Malolos Congress at nagrepresenta sa Butuan. Isa rin siya sa pumirma sa Constitution ng First Philippine Republic at tumayong ingat yaman sa revolutionary government. Ito ang nagbunsod kung bakit naging malapit sa isa't isa sina Aguinaldo at Barcelona. Gayon din si Simeon Villa nang magsimula na ang Philippine-American War. Kung atin pang susundan ang mga kaganapan base sa mga nai-record sa diary ni Barcelona, umaga ng November 2, 1899 nang umalis sila patungo ng San Carlos, Pangasinan at mula sa kabisera, sumama umano siya upang maging manggagamot sa anak ng Pangulo at mananatili sa piling ng isang tanyag na pamilya. November 7, 1899 nang umalis sila sa San Carlos, lulan ng tren at patungo ito ng Bayambang dakong hating gabi. Mula Bayambang ay sumakay sila ng bangka patungo ng Villasis saka tumulak sa Asinggan, Urdaneta at bumalik ng Villasis upang doon katagpuin si Aguinaldo. November 10, 1899 ang sumunod niyang entry sa diary at ito ay una na nating naisaad at may kaugnayan sa kamatayan na ng sanggol na anak ng general at sa kung saan siya inilibing. Bandang alas 5 ng hapon ng November 13, 1899 nang umalis sa Bayambang sina Aguinaldo kasama ang kanyang pamilya saka inescort patungo ng Calasiao at Santa Barbara at mula rito ay sumama na sila sa brigadang pinangungunahan ni General Gregorio del Pilar. Ginabi na ang grupo habang tinatahak ang daan patungo ng Pozorubio kung kaya't nagdesisyon sila na huminto saglit sa pagitan ng Manawag at San Manuel. Hapon ng November 14 nang tuluyan nilang marating ang Pozorubio at dito ay nagpahinga ang mga ito sa loob ng kumbento. Nang magpatuloy ang kanilang paglalakbay, naputol umano ng mga kalabang Amerikano ang likurang bantay ng kanilang grupo kung kaya't nagkahiwa-hiwalay ang grupo ni Del Pilar at Aguinaldo. Sa hanay ng general, kasama nitong tumulak sa ibang direksyon ang kanyang ina, anak, kabilang sina Secretary Buencamino, Alas, Ilagan, Herona, Osmeña, Colonel Jose Leyva, bit-bit ang kanilang mga bagahe. Umaga ng November 15, 1899 nang salakayin sina Barcelona at ang buong grupo ng puwersang Amerikano. Ito ang dahilan kung kaya't napilitan silang tumulak patungo ng Alava o mas kilala ngayon bilang bayan ng Sison sa parehong lalawigan. Huminto ang grupo sa rancherya ng Fami. Binisita rin sila ni General Tinio nung sila ay nasa Pozorubio. Natandaan rin ni Barcelona na nang malaman ni General Tinio na wala na siyang kabayo, inatasan niya ang isa sa kanyang kabalyero na ibigay muna sa kanya ang isang maliit ngunit malakas na kabayong lalaki. Nagpasalamat si Barcelona dahil rito. Sa kasalukuyan ay wala nang makapagtuturo sa kung saan ang eksaktong libingan ng sanggol.
Dala na rin siyempre ng humigit kumulang 100 taon mula nang ihimlay at ibilang pa ang katanungang anong palatandaan ang kanilang inilagay sa libingan at ibilang pa ang pagbabago sa lugar dulot ng mga nagdaang giyera. Masasabing ito ang ilan sa mga factors kung bakit tuluyang nabura sa tala ng kasaysayan ang patungkol rito. Sa katunayan, ito lamang ang tanging impormasyong naitala kung hindi lamang nahagilap ang laman ng diary ni Barcelona. At kung babalikan ang ilang mga history books, tila wala ni isa sa mga ito ang nag-mention patungkol rito. Kung atin pang tatalakayin ng malaliman, maaaring katulad ng ilang mga simbahang naitayo sa panahon ng mga Kastila, ang simbahan ng Bayambang dati ay merong graveyard o sementeryo na matatagpuan sa mismong bakuran o lupang sakop ng simbahan. Karaniwang matatagpuan sa gilid o likuran ang mga ito. Kung tutunguhin sa kasalukuyan ng simbahan ng Bayambang, ang St. Vincent Ferrer Parish, wala kang mamamataan na lapida o libingan sa loob nito. Kung sakali man na ang lumang simbahan ng Bayambang ay totoong nagtaglay o nagkaroon ng graveyard noong sinaunang panahon na hindi na nga lang na-document pa, ang pagkakatatag ng sementeryo sa gawin ng cadre site ay maaaring resulta na ng ibinabang royal decree ng panahong iyon. Isinaad kasi nito ang pagtanggal o paglayo sa mga sementeryo sa bisinidad ng simbahan at ng sentro ng bayan. Pero bago nito, ang mga patay ay karaniwang inililibing sa mga libingan na may kalapitan sa simbahan. Halimbawa na lamang nito ay ang ginawang paglilibing ng mga Dominikano sa kanilang mga yumaong praile sa Plaza Santo Tomas sa harapan ng UST sa Intramuros. Sa katunayan, karamihan pa rin sa mga century-old churches sa buong Pilipinas ay meron pa rin mga napepreserbang mga puntod o libingan sa mismong loob ng kanilang istruktura. Sa kasaysayan, ang Royal Decree of King Carlos III noong 1787 ang nagbaba ng utos na ang paglilibing maging ang mga sementeryo ay dapat malayo sa sentro ng lungsod dahil sa issue ng sanitasyon. Sinasabing hindi agad inimplement sa Pilipinas ang naturang kautusan at sa katunayan, ang lungsod ng Maynila ang siyang kauna-unahang nag-adapt sa Royal Order ng kanilang simulan ng plano sa pag-construct ng Municipal Cemetery noong 1793. Kung babalikan din ng ilang komento sa ilang post patungkol sa himlayan ni Flora Victoria, debate pa ring maituturing kung paano uunawain ang mga naisulat ni Santiago. Isang komento nga ang nagsaad na maaaring ang phrase na nagsasabing went to bury the child at the Bayambang Church ay maaaring nangangahulugan daw na pinabasbasan muna ang bangkay ng sanggol sa loob ng simbahan bago tinungo at inilibing ang sementeryo ng parokya at maaaring ito na nga ang tinutukoy na lumang sementeryo sa cadre site. Lalo sa isinasaad sa death certificate na in the cemetery of this parish. I-komento nyo na lamang ang inyong opinyon. Sa pagsasaliksik din ng Team Haunted History, binalikan namin kung sakaling may record bang tutukoy kung may pagkakataon bang binalikan o dinalaw ni General Emilio Aguinaldo ang puntod ng yumaong sanggol na anak sa Bayambang. Hanggang sa puntong ito ay wala. At inyong natunghayan ang ating diskusyon kaugnay sa umano'y lumang sementeryo sa isang barangay sa Bayambang na pinaniniwalaang naging huling hantungan ng sinawimpalad na sanggol na si Flora Victoria, ang anak ni General Emilio Aguinaldo. Panoorin ang mga related videos ng episode na ito at i-check lamang ang episode links o playlist sa description o comment section. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan ng komento o topic suggestions at sabay pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Muli ako po si Red
ang boses sa likod ng Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Hanggang sa muli.